walang tigil na pumapalo ang ulan sa windshield. Mas hinigpitan ni Elena ang hawak sa manibela. Pumuputi ang mga daliri niya sa tensyon. Kanina pa lobat ang cellphone niya at parang isang taon na simula nang huli niyang makita ang gasolinahan. Isang nakakainis na ubo ang lumabas mula sa kanyang katawan, bunga ng mga linggong walang tigil na paglalakbay. Naliligaw siya. Talagang naliligaw. Matagal na ring naglalakbay si Elena sa kalsada simula nang matanggap niya ang balita. Nawawala ang kanyang kapatid na si Marco, ang nag-iisang pamilya niya. Walang nahanap ang pulisya kaya nagpasya si Elena na siya na ang maghanap. Ang huling alam niyang kinaroroonan ni Marco ay isang liblib na baryo sa tabi ng highway na ito. Gutom at pagod na si Elena. Habang lumulubog ang araw, naghahagis ng mahaba at nakakatakot na mga anino sa kalsada, napansin ni Elena ang isang mahinang usok sa malayo. Pag-asa, kahit kaunti, ang nagningas sa kanyang dibdib. Maaari bang ito na ang baryo? Lumihis siya papunta sa isang abandonadong daan, nagdarasal na may patutunguhan ito. Ang lubak-lubak na daan ay dumaan sa makapal na halaman. Ang katahimikan ay nasira lamang ng walang tigil na pagtambol ng ulan. Pagkatapos nakita niya ang isang maliit na lugar na may isang nag-iisang, sira-sira na kubo na nakasilweta laban sa pulang langit. May usok na lumalabas mula sa chimenea nito, parang ilaw sa gitna ng bagyo. Si Elena, nilalamig, pagod at naliligaw, ay nakita ito bilang isang lifeline. Huminto siya sa harap ng kubo. Ang puso niya ay kumakabog ng mabilis. Lumabas siya sa buhos ng ulan, naglakad papunta sa nakakaakit na init ng hindi alam. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng alon na maalikanbok na hangin at amoy ng nabubulok na kahoy. Ang loob ay madilim. Ang tanging liwanag ay mula sa malaking fireplace sa gitna ng kwarto. Sa tabi ng apoy ay nakaupo ang isang matandang babae. Ang mukha niya ay kulubot at ang mga mata niya ay malalim na nakatitig kay Elena. Pasok ka, iha. Sabi ng babae sa boses na parang kaluskos ng tuyong dahon. Umupo ka sa tabi ng apoy at magpainit ka. Iniwan ni Elena ang kanyang pag-aalinlangan at pumasok. Umupo siya sa isang lumang kahoy na silya sa tabi ng fireplace. Ang init ng apoy ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa lamig na nararamdaman niya. Ngunit habang nakatitig siya sa mga nagliliyab na baga, napansin niyang may kakaibang nangyayari. Parang humihinga ang mga apoy, kumikilos at lumalaki na parang buhay. Ang mga anino sa sulok ng kwarto ay parang mga halimaw na sumasayaw. At ang hangin ay puno ng mga bulong na hindi niya maintindihan. Habang siya'y nauupo, inalok siya ng matanda ng isang masarap na tinapay. Dahil sa kanyang gutom, agad niyang tinanggap at kinain ito. Sarap na sarap siya. Kain ka lang, iha. Marami pa yan, sabi ng matanda habang pinagmamasdan siya na may kilabot ng ngiti sa mga labi. Habang kumakain si Elena, napatanong siya sa matanda kung ano ang pangalan nito at sino ang kasama niya sa loob ng kubo. Ngunit hindi sumagot ang matanda, nakatitig lang ito sa kanya na may nakakakilabot ng ngiti sa mga labi. Naiwas siya ng tingin at nagpatuloy sa pagkain. Nang paubos na niya ang tinapay, biglang may nahulog mula sa kanyang labi. Pinagmasdan niya ito sa madilim na kubo at itinapat sa liwanag ng apoy. Isang uod ang nakita niya. Ngayon niya lang napansin na ang tinapay na kinakain niya pala ay isang bulok na kahoy na puno ng uod.
gawa ng gutom, pagod at marahil ng masamang salamangka ng matanda. Hindi napansin ni Elena na para siyang nasa ilalim ng hipnotismo o tila na engkanto. Habang sinisikmura ni Elena ang kinain, biglang naramdaman ni Elena ang malamig na kamay na dumampi sa kanyang balikat. Lumingon siya at nakita ang matandang babae na nakatingin at nakangiti sa kanya, na may nakakatakot na ngisi at punong-puno ng matatalim na ngipin. "Huwag kang matakot, bata," sabi ng babae. "Nasa ligtas ka rito." Ngunit ang mga mata ng babae ay puno ng kasamaan at ang kanyang ngiti ay mas nakakatakot kaysa sa anuman. Sinubukan ni Elena na tumayo, ngunit parang naging bato ang kanyang mga binti. Ang takot ay pumipit sa kanyang lalamunan. Kailangan kong umalis dito. Ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na hangin ang umihip sa kubo, pinatay ang apoy at pinuno ang silid ng nakakabinging ingay. Sa sandaling nawala ang liwanag, naramdaman ni Elena ang malamig at buto-buto na mga daliri na kumakapit sa kanyang mga braso. Sumigaw siya pero ang tunog ay nilamon ng hangin. Nang bumalik ang liwanag, nakita niya ang tatlong figura na nakatayo sa paligid niya. Nakataklob ang kanilang mga mukha sa madilim na tela at ang kanilang mga damit ay gusgusin at puno ng lupa. Ang matandang babae ay nawala. Sa wikang hindi niya maintindihan, nag-uusap ang mga figura. Ang kanilang mga boses ay mababa at parang tunog ng mga hayop sa gabi. Tumindig ang balahibo ni Elena sa kanyang mga braso at ang takot ay bumalot sa kanyang puso. Isa sa mga figura ang lumapit sa kanya at itinaas ang isang kamay na may hawak na mahabang kutsilyo. Nanlaki ang mga mata ni Elena sa takot. Hindi na siya makagalaw, tanggap na ang kanyang kapalaran. Ngunit biglang may narinig siyang malakas na tunog mula sa labas ng kubo. Isang malakas na pagsabog, isang malakas na kidlat ang tumama sa puno sa gilid ng kubo at dahil dito, dahan-dahang kumalat ang apoy hanggang maabot ang kubo at dahan-dahang masunog. Sa sandaling iyon, nakita ni Elena ang kanyang pagkakataon. Gamit ang natitira niyang lakas, sinipa niya ng malakas ang figura sa harap niya. Bumagsak ito sa sahig at ang iba pang figura ay natigilan. Sinipa ni Elena ang pinto ng kubo at lumabas sa buhos ng ulan habang tumatakbo palayo. Biglang may narinig siyang sigaw na parang nahihirapan. Doon niya natatandaan ang boses ng kapatid niya na hirap at humihingi ng saklolo. Sinundan niya ang tunog at natagpuan ang isang sekreto na daanan sa loob ng kubo. Pumasok siya at nakita niya ang kanyang kapatid na si Marco, nakagapos at sugatan. Ang kanyang balat ay may mga bakas ng pahirap at ang kanyang mukha ay puno ng sakit. "Marco!" sigaw ni Elena habang nagmamadali siyang lumapit. Elena, tulungan mo ako!" mahina niyang sabi. Nakita ni Elena ang mga sugat ni Marco at napansin niyang kinuha ang ilang bahagi ng kanyang balat para sa kung anong ritual. Dahan-dahan niyang pinalaya si Marco at inalalayan siyang tumayo. "Di tayo pwedeng magtagal dito," sabi ni Elena. "Kailangan nating umalis." Habang sinisikap nilang umalis, nahirapan sila dahil sa mga sugat ni Marco. Ngunit sa kabila ng pagod at hirap, nagawa nilang makalabas ng kubo. Sa kanilang paglabas, nagsimula ng kumalat ang apoy mula sa puno na tinamaan ng kidlat. Sinubukan silang pigilan ng tatlong figura. Pero dahil sa kumakalat na apoy, hindi sila makalapit.
Nagawang kalmutin ng isa si Elena. Dahilan para magtamo siya ng sugat. Dahan-dahang nasunog ang kubo at habang naglalagablab ang apoy, nakita nilang natutupok ito na parang nililinis ang lahat ng kasamaan doon. Habang nasusunog ang kubo, napansin ni Elena ang isang kakaibang pangyayari. Sa gitna ng apoy, lumitaw ang matandang babae pero hindi siya natutunaw o nasusunog. Sa halip, unti-unti siyang naging usok, sumasama sa hangin at nagiging bahagi ng madilim na ulap. Ang kanyang mga mata, dati puno ng kasamaan, ngayon ay parang nawawala ang buhay. Tapos na ang lahat. Bulong ni Elena na may halong takot at ginhawa. Lumipas ang ilang buwan mula nang makaligtas sina Elena at Marco sa kubo. Matapos ang kanilang nakakatakot na karanasan, bumalik sila sa lungsod at sinikap na muling bumuo ng kanilang mga buhay. Si Marco ay sumailalim sa matinding gamutan upang pagalingin ang kanyang mga sugat, parehong pisikal at emosyonal. Si Elena, sa kabila ng pagod at trauma, ay nagpasya na magsaliksik pa tungkol sa nangyari sa kanila. Natuklasan niya ang mga kwento tungkol sa matandang babae at ang misteryosong baryo. Lumalabas na ang kubo ay dating tirahan ng isang makapangyarihang mangkukulam na matagal nang namatay ngunit nananatili ang kanyang espiritu sa lugar na iyon, naghahanap ng mga kaluluwa upang sakripisyo. Isang araw, habang naglalakad si Elena sa parke, nakita niya ang isang matandang lalaki na nagtitinda ng mga antigong libro. Napansin niya ang isang aklat na tila lumang-lumana at puno ng alikabok. Sa cover nito nakasulat ang mga alamat ng mangkukulam ng Hilaga. Binili niya ang libro at nagsimulang magbasa. Sa pagbabasa niya, natutunan niya ang maraming bagay tungkol sa mahiwagang kubo at sa matandang babae. Ang libro ay nagsasaad na ang kaluluwa ng mangkukulam ay maaari lamang mapalaya kapag nasunog ang kubo. Ngunit bago ito mangyari, mag-iiwan siya ng isang tanda sa mga nakaligtas. Nagpatuloy si Elena sa kanyang buhay. Ngayon ay mas handa at alerto sa mga kakaibang bagay. Alam niyang kahit malayo na sila sa kubo, may bahagi pa rin ng kanilang karanasan na palaging mananatili sa kanila. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naramdaman niya ang kapayapaan. Natutunan niyang ang tunay na lakas ay nagmumula sa tapang na harapin ang mga takot at ang kakayahang magpatuloy kahit gaano pa kahirap ang daan. Samantala, si Marco ay unti-unting bumalik sa kanyang dating sigla. Nagsimula siyang magsulat tungkol sa kanilang karanasan, umaasang maibahagi sa iba ang kanilang pinagdaanan at magbigay babala tungkol sa mga panganib na maaaring nagtatago sa mga liblib na lugar. Isang gabi, habang magkasama silang nagkakape sa balkonahe ng kanilang bahay, pinag-usapan nila ang kanilang mga plano sa hinaharap. Alam mo, sabi ni Marco, kahit ano pa ang mangyari, alam kong kaya nating harapin ang lahat basta't magkasama tayo. Tumango si Elena, nakangiti. Oo Marco, tayo ang magsusulat ng ating sariling kwento mula ngayon at ang bawat kabanata ay puno ng pag-asa at lakas. Habang pinagmamasdan nila ang mga bituin, biglang may kakaibang presensya silang naramdaman. Sa gilid ng kanilang mata, nakita nilang may isang matandang babae na nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw sa kanto ng kanilang kalye. Nakangiti ito sa kanila ng isang mapanlinlang na ngiti. Si Elena at Marco ay kapwa na tigilan. At nang muli silang tumingin, nawala na ang matandang babae. Pero ang imahe ng kanyang nakakatakot na ngiti ay nanatili sa kanilang isipan.
Ang kubo ay maaaring nasunog na, pero ang espiritu ng mangkukulam ay tila hindi pa rin tapos sa kanila. At sa gabing iyon, napagtanto nilang ang kanilang laban ay maaaring hindi pa natatapos. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang kwento na ito, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Ang inyong suporta ay napakalaking tulong para makagawa pa ako ng mas marami pang ganitong klaseng content. Samahan nyo ako sa bawat misteryo at kakaibang kwento ng buhay. Ako nga pala si Sais at excited akong makasama kayo sa mga susunod na kabanata. Kaya, subscribe na at huwag palampasin ang susunod na video. Hanggang sa muli.